magde-deploy po tayo ng 2,600 personnel at ito po ay from EDSA. Meron na po tayong 3 companies na nandun at dito po sa White Plains 3 companies din po ng CDM. Base po sa ating mga experience ay naging maayos naman po. Ang gusto lang po natin, ang ipapatupad natin ay ang maximum tolerance pag nandyan na po sila. At ina-anticipate din po natin kung meron pong magdadagdag na grupo, pipilitin po natin sila kausapin at kung pwede pumasok po sila sa White Plains para po hindi po magkaroon ng obstruction dito po sa EDSA. Sir, kung sakali na merong mga grupo na yung iba hindi naman yata nabigyan ng permit na gusto nila sa ibang venue sila or sa ibang part ng EDSA, papayag ba ang QCPD doon and other security forces or talagang bubuwagin yung hanay nila? Sa part po ng QCPD, kakausapin po natin sila kung magpupumilit sila sa EDSA. Hanggat maaari po, ang na-approve po ng LGU ay yung doon sa White Plains po. Kung gusto nilang pumasok, wala namang po problema. Tutulungan po natin para, yun nga po, wag mag-obstruct dito sa EDSA. Actually, ginawa nga po natin dyan, yung barrier dyan, ay in-extend natin para kung may magma-march off from EDSA Shrine to PPM, ay hindi po tayo makaabala. Yung flow ng traffic ay dire-diretso at yung magma-marcha naman papuntang PPM ay diretso pa din. Yun po ang gusto natin dito ay lahat po ay safety. Safe sila na pupunta sa PPM at idaos itong 40th EDSA People Power Celebration. Sakali sir na hindi nyo sila mapakiusapan, talagang gusto pa rin nilang mag-proceed dun sa gusto nilang puntahan, ano mangyayari? Sa tingin ko, lahat po ng experience natin pagdating naman sa usaping rally or sumusunod naman po lahat. Lahat to ay para sa atin lahat eh. Kung sakaling aabot po tayo sa gulo ay wag naman sana. But as your district director na experience po natin ng malalaking rally, lahat po nagmi-meet sa isang magandang solusyon at nagbibigayan. Yun po ang nakikita ko dyan.